Mother of all Norse mythology. Siya yung may power, may wisdom, at merong magic. So it's all about magic. So ito po ay tinatawag, ito po ay taong matangkad daw na mahaba ang balbas at may laging naka-cloak. Sino, alam niyo na sino yan? Oh, di ba? So sineselebrate si Santa Claus. Okay? At siya po ay nakasakay sa kabayo na may 8 paa. Oh, si kabayo po, no? Si Odin, no? Kabayo. Ngayon, si Santa Claus, saan siya nakasakay? Reindeer. Diba? Lumilipad din po yung kabayo ni Odin. Okay? Kaya po ganon. So ito pong Dionysus naman, siya po yung god of wine. Okay? Okay. So kaya ako po sinasabi, no? Kaya alam na natin, kapag po sa Pasko, ang bida ay ang Christmas tree. Sinong sineselebrate? God of Saturn. Kapag naman po yung si Santa Claus, di ba, nakikita nyo, si Santa ang bida. Punta kayo sa mga mall, nakipicture kay Santa Claus, wala man lang si Jesus dun eh. Amen? Tama po ba? So, sino sineselebrate nila? Si Odin. At pag naman yung Pasko, lahat ay susuray-suray ng ganyan. Tagay pa ka. Sige pa, inom pa tayo dyan. Labas pa yung pera dyan na patak-patak doon. Alam ko yan. Patak-patak pa, kulang pa, no? Ayan po, si Dionysus po yung kanilang sineselebrate. Kasi wine, inom ng inom, walang tigil. At yung Yuletide, lagi natin itong naririnig, no? Huwag po pala dapat tayong nag-greet ng Yuletide. Kasi ito pong Yuletide naman, ang celebration nito ay meron silang puno at nilalagyan nila ng decoration. At pagkatapos, yung mga yung mga sanga, malalaking sanga ng puno na yon ay nilalagay sa bonfire. At magdamag sila doon para maging warm sila. Magdamag din silang nagiinuman, nag-orgy, at kung ano-ano pa. Okay. So, pag po gano'n ang mga nakikita natin, mga nasa bar, alam niyo na po nangyayari pagka gano'n, no? May mga shabu at kung ano pa, ay yun po yung mga sineselebrate nila. Kaya po marami ngayong Kristiyano, hindi na po sila nagsiselebrate ng Christmas. Pero, tayo, magse-celebrate pa rin tayo ng Christmas. No? Ate Irene, sister, pastora, sabi mo patungkol sa pagan, bakit pa tayo gagawa ng Christmas tree? Okay? Bakit nga po ba? Yung pong church na inalisan namin, hindi po naniniwala sila sa Christmas tree. Nagse-celebrate po ng Christmas, pero walang Christmas tree. Wala lang mga decoration na ganyan, no? Meron lang po parol, yung star na nakatuon dun sa Belen daw. Pero kahit po nasa leadership kami nagpo-preach doon, hindi naman po namin sila kinokontra kasi yun po yung paniwala nila. Tama din naman kung talagang ang nila is ito ay patungkol sa mga pagan god, tama din sila. Pero ako, naglalagay po ako ng Christmas tree sa loob ng kwarto ko. Kaya pag pupapasok sila, magugulat sila, ba't may Christmas tree? Si Ate Irene. Sabi ko, bakit naman ako hindi maglalagay ng Christmas tree? Okay? Bakit po tayo maglalagay ng Christmas tree? Kasi po, okay? Kasi po, ang Christmas tree ay nagre-remind sa atin patungkol kay Jesus. Amen. No? Ang sabi po ng Bible, ang Panginoon tinitingnan niya yung puso ng tao. Amen. At sila ay ma-judge according to the deeds of the heart. Kung ano yung ginawa mo, ikaw ay i-judge ng Lord sa bagay na yon. So kung naglagay ako ng Christmas tree for my God, Jesus Christ, ako po ba ay nagse-celebrate pagan? Hindi, di ba? Kaya po kailangan alam natin kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng sinasabit natin sa bahay. Kasi may mga sinasabit tayo sa bahay na nag-i-invite ng mga evil spirit or sinatawag nilang malas. No? Actually, hindi po yun malas. Curse po ang tawag doon, no? Yung mga evil spirit na yan. Okay? So, bakit po ako, personally, naglalagay pa ng Christmas tree? Okay? Why? Because it reminds me
Ayaw. Ang kanina na lang. Huwag na po White. patay. White po yung mani. Yung lahat na. Okay na. Okay. Yan, white. Bakit hindi makita? Nagre-reflect kasi ilaw, hindi mabasa yung message. Yun na Dapat lang. ito mapatay. Ayan, papatay. Yung pinakauna po. Tsaka papatay. Okay na. Para mabasa yung message. Ito naman. Nagkano po na ako. Nagkano po pala. Chandelier. Okay na lang natin. Mas Dumami. Ano po yung mani? Dumami. Tanggalin mo ko yung money. Yung money. Yun na lang tanggalin. Ito. Candela. Pangalawa. Pangalawa. Sa kabila. Sa kabila. Pangalawa. Yan. Ayun. Okay. Pasensya na po sa mga nanonood ha. Yung tita ko niyan, magagalit na naman siya. Pasensya na po, Huwag tao na lang. naman. Nabibitin na. Okay, sige po, tuloy tayo. Ayan, bakit po ako naglalagay ng Christmas tree? Kasi it reminds me that grace at the tree. Lahat po tayo tinanggap natin ng grasya doon sa puno. No, sa puno, papaliwanag po natin, makikita po natin as we move on. Okay? So, bakit po tayo kailangan maglagay ng Christmas tree? Kasi ito po, ang ating topic is Christmas, Grace Woven Through Generation. Ang ating subtitle. Ang title natin is Grace at the Christmas tree. No, at the tree, not Christmas tree, at the tree. Okay? Because, ayan po, ang sabi dito, Christmas is Christmas is a story of grace. It is not just a one-time event. It is a happening carefully woven by generation. So hindi po basta dumating ang Pasko. Kasi basta nagkaroon ng Pasko. Ito po ay tingnan natin sa pangalawa. Sabi niya, Christmas is not isolated moment. It is the climax of a grace story God has been writing through generation. Sinulat na po ng Lord. Naalala niyo po yung message ko noong first Friday ng December, yung pong grace, the gift of God. Kung saan from Genesis, pinaliwanag natin na nagkasala ang tao, kaya po siya ay destino papunta sa impyerno. Kaya po nagkaroon ng Pasko para tayo hindi mapunta doon. Okay? So yun po, from Eden, hanggang sa panahon po ng cross, ay talagang pinlano na ng Panginoon kung papaano niya tayo ililigtas. Yung plan, master plan ng Lord ay nandoon na. Okay po? At pagkatapos, ang Christmas po, it's not about extravagance of decoration, or food, or gifts. Okay? It is about to remind us that God is faithful to fulfill His promise of redemption. Bakit po redemption? Yun pong message ni Pastor Bernard nung Christmas party. Kaya po may Pasko, kaya may Hark the Herald, because yung pinakamagandang balita na dinala ng angel ay yung ministry of redemption ng ating Panginoon. I-redeem ka niya, ibabalik ka niya sa original state natin, original na identity na natin, na tayo'y mga anak ng Diyos, tayo mga pinili ng Diyos, tayo ay talagang, ang natin is pagpapala. Na tayo daw po ay may authority. Masking si Satan can be put under our feet. No, pwede po natin siyang istrample. Yung, alam mo, yung yurak-yurakang ganyan, tapak-tapakan si Satan under our feet. Kapag naintindihan natin ang tunay na kahulugan, bakit may Pasko, bakit dumating si Jesus. Amen. Okay. Ngayon, kaya tayo may Christmas tree. Kita niyo po ba? Napakaganda ng Christmas tree natin. Muntik kong hiramin ng mga bola. Okay. So, because it reminds us, we are celebrating Christmas because that tree reminds us of the grace. Nagre-remind, pag nakikita mo yung Christmas tree, hindi lang po dahil namimiss ko ang tatay ko, naalala ko siya, kung hindi, higit lalo, pag nakikita ko yung Christmas tree, nakikita ko yung grace ng Panginoon sa bawat buhay natin. Okay. Meron po akong 4 na reason bakit kailangan natin i-celebrate ang Pasko at bakit kailangan may Christmas tree.
Kung ayaw niyo pong maglagay, walang problema. Pero kung gusto niyong maglagay, ito po, para maintindihan niyo, bakit tayo naglalagay ng Christmas tree. Okay? Grace, number 1 po, 4 po ito, no? Grace come to remind that you are not forgotten. Ito po yung para ipaalala na hindi ka pa nakakalimutan ng Panginoon. No? Sino pong magandang example dito? Si Abraham. Si Abraham ay matanda na. Amen? Okay. Abraham at the oak of Mamre, where grace meets the forgotten. Ano po title ko sana. Okay? Sa Genesis chapter 18 po, doon po nagpakita ang Panginoon doon sa oak tree. Sa ilalim ng oak tree, yung malalaking mga puno, matitibay na mga puno to. No? Doon po sa ilalim ng oak tree, nagpakita po ang Panginoon kay Abraham. Okay? So in Genesis, Abraham sat under the oak tree of Mamre, old, tired, and thinking God promise was done. Siguro naisip ni Abraham, nakalimutan na ng Diyos ang pangako niya sa akin. No? Pero di ba sinabi natin that Abraham, bakit ko siya paborito? Kasi he is the father of not just all nation, but father of faith. Kaya pag pinag-uusapan ng faith, si Abraham po ang number 1 talagang nababanggit. Kaya paborito ko po siyang character sa Old Testament. Okay? So ngayon, dumating ang panahon, si Abraham po, nung tawagin ng Panginoon, no? Sa Genesis chapter 12, verse 2. No? Nung sabi ng Panginoon, unang-unang binigay ng pangako ng Panginoon sa kanya, sabi niya, I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great so that you may be a blessing. So gagawin daw po siyang great nation. So ibig sabihin, father of all nation. Yun po ang pangako sa kanya. Siya gagawing father of all nation. Okay? Nung pong ibinigay sa kanya yung pangako na yun, siya po ay 75 years old. Pero, after 10 years, si Sarah nawala ng hope. Wala naman nangyayari. Hanggang ngayon, di pa ako nabubuntis. No? 86 ka na. Paano ba yan? Wala pa tayong anak. So, itong si Sarah, ang sabi niya, sipingan mo yung aking servant na si Hagar. So, sinipingan ni kaya kayo mga lalaki, huwag kayo sumusunod lagi sa mga nasisira ang plano ng Panginoon eh. Okay? So, sumunod naman tong si Abraham. Masunurin kami mga asawa. Di ba? Father of faith, yung faith niya nasa Panginoon, pero ayaw niyang yung asawa niya. Kasi nalulungkot na yung asawa, gusto ng anak eh. Okay? So, yun din po naging problema nila. Di ba? Hanggang ngayon, problema natin. Okay? So, ayan po. So, ngayon, after 10 years, ang sabi niya kay Hagar, sipingan mo yung aking, sinabi ni Sarah kay Abraham, sipingan mo ang aking alipin na servant na si Hagar. Sabi niya. So, sinipingan naman, masunuring asawa. So, nabuntis, siya yung nanganak after a year. So, 11. 86 nga po siya nung pinanganak. Di ba? Ang galing. Ang galing talaga nitong mga babae. Mabilis mawala ng pag-asa eh. Di ba? Hindi na natili doon sa pangako ng Panginoon. Okay. At pagkatapos, ayan nga po. No? So, siguro inisip nila na wala na. Eto na, si Ismael na lang ang anak namin. Pero hindi doon natatapos ang Panginoon. So sa Genesis chapter 17, verse 1, when Abraham was 99 years old. 99 na po. So ibig sabihin, ilang taon ang nakalipas? 17 years. No? The Lord appeared to Abraham and said to him, I am a God Almighty, walk before me and be blameless. Anong sumunod? Sumunod na chapter sa chapter 18, dito po sa puno ng Mamre, nagpakita ang Panginoon sa pamamagitan ng tatlong tao. Sabi nila doon, angel yon. Ang sabi doon sa iba, tao. Pero yan po ay naniniwala tayo ang Panginoon kasi tinawag na Lord eh. No? Lord po, L-O-R-D na malaki. At
yan po ay nagre-represent as the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, dinalaw po si Abraham sa Genesis chapter 18, then the Lord appeared to Abraham, kasi the Lord, di ba? Hindi niya sinabi, then the three people, or the three angels. Sabi niya, then the Lord appeared to Abraham by the oak of Mamre in the heat of the day. Alam mo yung sobrang kainitan, sinong aasahan mong pupunta? Sa oras ng tanghaling tapat, di ba? Di ba nga, pagka may biglang bibisit, tanghaling tapat, anong nangyari sa'yo? Kasi matindi pangangailangan. So dito, kapag ikaw, matindi yung pangangailangan mo, hindi ikaw ang pupunta, kundi ang Panginoon ang siyang pupunta sa'yo. Yung heat of the day, at yun dun sa panahon na wala ka ng hope, no? Si Sarah, wala na talagang hope, no? Wala na ng hope, biglang darating ang Panginoon. Ayan po yung tree of Mamre. Okay? So, diyan po, eto, napaka-personal ng Panginoon. If you think you are already forgotten, katulad ni Sarah, tumanda na't hindi pa nagkakaanak. Okay? Ito po ang sabi niya, God is very personal. Ang sabi niya, Abraham, wait, nawala ako. Okay? Ang sabi po niya dito, sabi niya, where is your wife Sarah? He said, there in the tent, he replied. Ang sabi niya, nasaan ang asawa mong si Sarah? Hindi niya hinanap si Abraham, antemano si Sarah ang hinanap. Pag may pupunta sa bahay natin, di ba, ang itatanong kung ang pakay nila, si Ivy, nasan po si Ivy? Tama? Kasi siya ang pakay. So personal ang Panginoon. Kaya ang Panginoon na dumating siya, ang tinanong niya, si Sarah, nasan ang asawa mong si Sarah? Bakit? Kasi merong message ang Panginoon. Then the Lord said, I will surely return to you at this time next year, and your wife Sarah will have a son. So napaka-personal, alam ng Diyos ang pangangailangan, alam ng Diyos yung suffering ni Sarah. Personal siyang pumunta, personal siyang hinanap ng Panginoon, at personal niyang ibinigay ang message niya kay Sarah. Nitong parehong taon, next year, magkakaroon na siya ng anak. Ang nangyari, si Sarah, no? Ang sabi sa 11 hanggang 12, si Sarah po ay narinig niya dahil nandun siya sa tent. Tumawa. Sabi niya, ngayon pa ba na matanda na ako? No? Wala na nga kaming hilig. Parang gano'n ang dating, no? Wala nang hilig. Ngayon pa ba kami magkakaanak? Sabi niya dito, I now have old and I now have this pleasure. Ngayon pa ba ako magkakaroon ng pagnanasa sa asawa ko, nasipingan ako ulit. Matanda na kami. Sabing gano'n, no? So yun po yung sinabi niya. Natawa si Sarah kasi hopeless, no? Nawala yung kanyang pag-asa sa pangako ng Panginoon. So, ito po ang sabi ng Panginoon, napakaganda. Kung minsan nasa harapan na natin ng sagot ng Panginoon, ang Panginoon na mismo ang kumakausap sa atin, Rona, personal, tinawag ka. Next year, or this year, ito yung sinasabi ng Panginoon. Ikaw naman, tatawag, posible na yan, Lord. No? Okay, meron ka ng work next week. Parang napaka-imposible, no? Tatawa-tawa tayo. Ito po yung nangyari. Ngayon ito yung maganda. Ang sabi niya, is anything too difficult for the Lord? Meron bang mahirap sa Lord? Sabi niya, at the appointed time, I will return to you in about a year and Sarah will have a son. So, in-stress out ng Panginoon, sinabi niya, meron bang imposible sa Panginoon? Walang imposible sa Panginoon. Amen po ba? At yun na nga po ang nangyari. Ayan si Sarah dahil matanda na. Si Abraham kausap ng Lord nung 3 tao doon at narinig niya. Natawa siya. Pero naglihim siya. Sabi niya, hindi po ako tumawa. Hindi, tumawa ka nga. Sabi po nung kausap doon. By the way, the following year nagkaroon siya ng anak at si Isaac. Ang ibig sabihin po ng Isaac ay laughter. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng Isaac. Hindi po ibig sabihin na laughter kasi nagtawa si Sarah. Para namang nang insulto yun, di ba? Ang ibig po sabihin, bakit po ginawang Isaac? Kasi yung pong mourning o yung kalungkutan, yung pighati. Kasi di ba, minamak din si Sarah ni Hagar dahil hindi siya nagkaanak. Kaya po samang-sama ang loob niya di ba? So ngayon, ang ibig sabihin daw po, yung lahat ng ating mga mourning, yung mga pag-iyak,
lahat ng ating mga bighati, lahat ng ating mga problema, no? That the Lord will turn them into laughter. So kung ngayon may problema ka, malungkot ka, asahan mo ang Panginoon, dadalawin ka, bibigyan ka ng napakagandang mensahe at ikaw ay magkakaroon ng pag-asa. Kaya isisigaw natin, laughter. Isaac, no? I have Isaac, no? Ipapanganak ang Isaac sa buhay natin. Anong Isaac natin? Trabaho. Di ba? Ipapanganak yung Isaac sa buhay natin. Ipapanganak yung ikama natin. Ipapanganak yung magandang magiging asawa natin. Resolution sa mga problema natin. Yun po yung ipapanganak. Kaya Isaac is at hand. Amen? Okay. So tapos, tingnan natin, when faith is clouded, ito tayo minsan, no? Yung clouded, yung faith, may faith ka, pero dahil dun sa mga sitwasyon, mga circumstances na nangyayari sa buhay natin, naka-clouded yung faith. Medyo bumababa. No? Yung iba, medyo sa bibig na lang yung faith, pero wala na sa action. Ito po, when faith is clouded by doubts, they're under the oak tree God visited them. So parang tayo din. Pagka mamaya, medyo clouded na kayo ng ng faith niyo, po kayo dyan sa ilalim ng Christmas tree. No? Imimit kayo ng grace dyan. Amen? Okay. Under the oak tree, the promise of grace was spoken to Sarah. Yung promise po ng grace, sinabi kay Sarah. And then under the oak tree, hope was revived and the promise began to unfold. Kasi nung sinabi yon, bagamat natawa si Sarah, dahil narinig niya, nagkaroon siya ng panibagong hope. At dahil ipinanghawakan niya na yung hope na yon, yung pangako, yung promise ay na-unfold. Ibig sabihin, nagkaroon ng katotohanan sa buhay. Amen. Hallelujah. Okay, so si Abraham, hindi po nawala ang faith ni Abraham, kaya nga siya tinawag na father of faith. Hindi nawala. But si Sarah, kaya nga po nung pumunta siya, si Sarah ang address ng ating Panginoon. Kung sino sa inyo si Sarah ngayon na ang faith natin ay pawindang-windang, ayan, yung grace po, Sasayang. no, nangungusap sa bawat isa sa atin. And because when we receive grace, okay, grace, Sarah conceived. Pag tinanggap natin yung grace, sino si Grace na tinuro ko ng nakaraan? He is Jesus Christ. When we receive Jesus Christ, we received Jesus Christ, we receive many things. Amen. Many things. Kaya po under the Christmas tree, maraming nakikita yung mga gifts doon. Amen? Kaya meron pong meaning yan, may significant yan. Kasi maraming gift dyan, take it. Any gift, kunin mo because it belongs to you. Ipin-repair ng Lord yan para sa iyo. Amen? Hallelujah. Okay? Just as Abraham sat beneath the oak tree, humanity stands beneath the cross. Amen? Di ba? Si Abraham umupo dun sa ilalim ng oak tree, minute siya ng Panginoon. Tayo naman, saan tayo upo? Saan tayo upo or tatayo? Dun sa the cross. No? At dun po sa Mamre, dun sa oak tree, sinabi ng Panginoon, parang ito yung word, I have not forgotten you. Amen. So same thing, pag po tayo nakatayo dun sa cross, or diyan sa Christmas tree at or sa cross, no? Iyan po ay katunayan, no? At the cross na fulfill yung promise ng Panginoon dun sa puno ng Mamre. Or amen? Ng oak of Mamre. Okay? Kasi po yung yun malaking parang puro mga Mamre tree. Kaya po tinawag na oak of Mamre. Okay? Tapos, victory is won and through it we can fully receive His grace. Amen. Hallelujah. Okay. So pangalawa, anong pangalawa? Unang dahilan, bakit may Pasko? Para yung grace, i-remind tayo na hindi tayo nakakalimutan. Kahit matanda ka na ang pangarap mo parang hindi pa rin dumarating, hindi ka nakakalimutan ng Panginoon. Pag dumating ang panahon na parang nawawalan ka na ng pag-asa, yung hope mo mababa na, yung faith mo mababa na, it reminds that God doesn't forget your prayer. Amen. Amen. Okay. So, number 2, grace came to save the undeserving. Okay. The undeserving. Ang sabi nga, hindi naman pumarito ang Panginoon para sa mga matuwid.
Pumunta siya dito para sa mga Makasalanan. kasalanan. Amen? Kasi kung lahat mabuti, hindi na siya dumating. Tama po ba? Kung lahat hindi nagkasala, hindi siya dumating. Pero dahil nga po gusto niya na tayo makasama, hindi tayo pahamak, siya po ay dumating. Okay? So ngayon, sinong sa Bible character ang naisip ko? Si Rahab. Okay? Babae po si Rahab. Okay? Si Rahab, isang sinner at isang prostitute. Okay? Kilalang kilala siya dun sa kanyang red ribbon na itinali dun sa kanyang bintana. Okay. Ang storya po nito ay makikita po natin sa Joshua chapter 2. Kung matatandaan nyo, dun sa storya na to, si Joshua ay inutusan ng Panginoon na kunin na niya yung promised land. At yun po ang unang sakop nila sa Jericho. At meron po dong wall of Jericho. Pag po sinara yung pintuan ng wall of Jericho, walang makakapasok at walang makakalabas. So happen, nakapasok po yung spy, yung dalawang spy. At pagkatapos sila'y napunta dun sa bahay ni Rahab. At nung nakausap ni Rahab, sabi niya, huwag mo kaming isusumbong, sabi nung dalawang spy. Sabi niya, sige, hindi ko kayo isusumbong. Kasi narinig na ni Rahab dahil prostitute siya, di ba? Kung sino-sinong kausap niya, yun ang business niya eh. Siya po ay prostitute. Kaya nababalitaan niya sa labas kung sino yung Diyos ng mga Israelita. Ang sabi niya doon sa mga Israelita na dalawang spy, sabi niya, sige, itatago ko kayo, hindi ko kayo isusumbong. Pero kapag kayo kanya ay sinakop niyo na yung lugar namin, sabihin, wag mo kaming, kumbaga, spare mo yung buhay namin. No? Iligtas mo kami at yung buong pamilya ko. Ang sabing ganyan. Kasi alam ko na ang Panginoon nyo ay makapangyarihan. Alam ko na ang Panginoon nyo ay binigay niya na ang lugar na ito, ang Jericho sa inyo. Alam na alam niya na yan kasi nabalitaan niya na di ba? At nandutunta yung faith niya dun sa Diyos ng mga taga-Israelita. So, nangyari? Ayan po, dumating na yung Joshua 2:21. Sabi niya, sige, sabi niya ganyan. Hindi, ito ang tanda na kami ay pangahawakan namin ang pangako namin sa iyo na hindi namin kayo papatayin, maski ang lahat ng mga kamag-anak mo. Basta pag sumugod kami, siguraduhin mo lahat ng pamilya mo nandito sa loob ng bahay mo. Okay? At pagkatapos binigyan siya ng ribbon na kulay pula. Sabi niya, itong ribbon na ito, itali mo sa bintana mo, yan ang tanda na yung bahay na yan ay hindi namin sisirain o susunugin. Walang mamamatay dyan. Pag may namatay dyan, na nandun sa loob ng bahay, yung dugo ng tao na namatay dyan ay kumbaga, ibibilang sa akin, no? Ibibilang sa amin. Kasi pinangako namin. Pero kung wala sila sa loob ng bahay at namatay sila, hindi namin sila sagutin. Ayan po ang kwento. At ngayon nga, kinuha ni Rahab yung eto na sasakupin na sila. Tinali ni Rahab yung ribbon dun sa kanyang may bintana. At lahat po nung nandoon sa loob ng bahay na yon ay naligtas. Okay? Naligtas. Ayan. Okay? Kaya po si Rahab, ang sinabi, napasama siya sa mga, alam niyo po yung Hall of Faith, yung mga listahan ng mga may pananampalataya. Kung titingnan po natin si Rahab, hindi siya Israelites. Siya po ay taga Jericho, no? Hindi po siya taga-Israelites. Pero dahil nanampalataya siya dun sa Diyos ng mga Israelita, siya po ay nasave. Okay? So anong ibig sabihin po nito? Okay, so ito pa, no? Na ang Panginoon dumating siya hindi lang para sa mga mabuti kundi maging dun sa mga makasalanan. Parang tayong lahat katulad ni Rahab, no? May kanya-kanya tayong mga past. Tama po ba? May mga kanya-kanya tayong mga madidilim na nakaraan. Siya prostitute siya kasi siguro no choice. Kasi siya yung breadwinner, kaya nga yung pamilya niya, antimano siyang inisip niya na iligtas. Breadwinner siya, wala siyang choice, kaya po pagpo-prostitute ang ginawa niya. Siguro sa atin, iba-ibang klaseng kasalanan na meron tayo, amen po ba? Amen. Pero ang sabi sa Romans 5:8, Christ died for us while we were sinners. So katulad ni Rahab, niligtas ng Panginoon kahit siya ay napakaruming babae.
So tayo pong lahat, kahit na ano man ang mga nakaraan natin, gaano man kasama ang ating mga ginawa sa ating buhay, ang Panginoon ay dumating sa araw ng Pasko para abutin po tayo. Para po tayo ay magkaroon ng kapatawaran. Ganon kabuti ang Panginoon. Okay? So yung pong storya ni Rahab ay nagpo-point po siya sa Bethlehem at sa cross. Bakit? It was just a red ribbon. Yung red ribbon lang eh. Anong significant nun? Ang red ribbon signifies the blood of Jesus. Amen? Okay? So, tinay niya dun sa piece of wood. Kasi noong panahon na yon, puro mga halos kahoy. Okay? Yung kahoy na yon log. So, it is a piece of wood na galing sa tree. Amen? So, yung tree na pinagtalian, yung piece of wood na yon, that is Jesus Christ. Amen? So, naging salvation niya. Okay? A piece of wood, but that wood became her salvation. That red ribbon pointing to another piece of wood, which is the cross. Amen? Sa atin, sa cross na, is stained with the blood of Christ. So, ito po yung mga storya sa Old Testament na naglilink sa atin sa New Testament para maintindihan natin bakit merong Christmas, bakit merong crucifixion, because na-foreshadow na panahon pa lang po ng Old Testament. Ganon kabuti ang Panginoon sa atin. Talagang kaya sabi ko nga woven, no? Pinagtahi-tahi ng Panginoon ang lahat ng storya hanggang sa makarating sa ating Panginoong Jesucristo. Okay, Rahab's house was saved not because she was righteous, amen? Because God is gracious. So hindi ka na-save kasi mabuti ka. Hindi ka na-save kasi karapat-dapat ka. Hindi. Na-save ka dahil ang Diyos ay graceful. Yun lang po ang katotohanan. Wala sino man sa atin makakapagsabi, karapat-dapat akong pumunta ng langit. Wala. Sapagkat only the grace of God. Kaya nga po Ephesians, di ba? Chapter 2, verse 8 and 9. It is only by grace that you have been saved through faith. Sa pananampalataya po natin. And Rahab, na meron siyang klase ng pananampalataya, kaya po siya na-save. Amen. Sa pamamagitan ng grasya. That Christmas, God saving the undeserving. No? Ito pong araw ng Pasko, ma-remind tayo na palagi naman ako nagkakamali. Hindi na ako karapat-dapat patawarin ng Panginoon. Grabe ng kasamaan ko. No? Ito pong katunayan na kada Pasko, nire-remind tayo na ang Panginoon is saving the undeserving, covering us with the scarlet blood of Jesus. Kaya po tinatawag ko yung kanyang ribbon as the ribbon of grace. Kaya tingnan niyo po doon, di ba, sa mga regalo, laging may ribbon na red. Amen? Madalas red or gold. Pero bakit red? Kasi you are deserving to receive because of the blood of Jesus. Everything po ay dapat tanggapin natin because of the blood of Jesus. That is Jesus. Napakabuti ng Diyos, di ba? Kaya grabe ka nung iyak ko kanina. Doon sa krus talaga. Okay, number 3. Grace came to give you life and a life to the fullest. Bakit po? Paano po? Sabi ko, di ba, nagtatagni-tagni ang storya ng Panginoon. Mula doon kay Abraham at pagkatapos ay kay Rahab. Si Rahab po, hindi lang siya naligtas kung hindi sila ay inangkin ng mga Israelites. Kaya si Rahab po ay nakapag-asawa, ang asawa niya si Salmon. Okay? Si Salmon at saka si Rahab at nagkaroon ng anak, ang pangalan ay Boaz. Okay. Si Boaz makikita natin sa storya ni Naomi. Si Naomi po, feeling niya nakalimutan na siya. No? Si Naomi po kasi may mga anak siya na 2 lalaki na nakapag-asawa ng ibang mga lahi. Sila po'y napunta sa ibang lugar at pagkatapos nandun sa ibang lugar ay namatay yung kanyang mga asawa. Sabi niya doon sa mga madugang niya, sige na magsiasawa na kayo ng iba. Iwanan niyo na lang ako. Sabing ganon, ano? Tapos sa sobrang pait ng puso ni Naomi, no? Dahil sobrang paghihirap, nawala lahat ng kayamanan niya. Namatay ang asawa niya, namatay ang mga anak niya, dahil wala ng lalaki sa lipi niya, wala ng kayamanan. Kasi ang panahon na yon, ang lalaki ang nagmamana. So ang sabi po ni Naomi,
Huwag niyo na akong tawagin Naomi. Ang tawagin niyo sa akin, Mara. Kasi bitter. Mapait ang buhay ko. Oh, yung po nanonood ng Mara Clara. Mali pala, dapat pala si Clara ang mabait. Kasi si Mara pala mali. Okay. So si Mara, no? Ang pangalan niya Mara kasi mabait. Yung po nangyari sa buhay niya. Okay? Si Naomi ay feeling niya nakalimutan na rin siya. At siya ay empty. Wala na. Sino pong wala laman ng bulsa? Okay. Walang laman yan pero marami sa bangko. Sino wala laman sa bulsa Nasa niyan? ATM lang. O, eto po ang storya na to bagay sa atin na ang Pasko, paalala na hindi nakakalimutan ng Panginoon yung mga empty. Amen. Amen. At tulad ni Ruth din, outsider pa siya, ha? Outsider pa siya, a Moabite with no claim to Israel blessing. Wala siyang karapatan dun sa blessing ng mga taga-Israelites. Pero ang nangyari, yet grace stepped into through Boaz. Nung nagpunta sila dun sa lugar nila, at namumulot lang siya ng mga nalalaglag na mga palay. No? Yung mga kanilang mga trigo. Namumulot lang siya at nakita ngayon siya ni Boaz. Uy, na-inlove si Boaz kay Ruth. At yun na po ang naging istorya. Si Boaz ang naging tagapagligtas nila, no? Na niredeem niya ang rights ni Naomi at pagkatapos sila po ay naging mayaman. Ano bang ibig sabihin nito? No? Kasi si Boaz nga, anak siya ni Ruth, ni Rahab at ni Salmon. Ganda, no? Talaga namang natutuwa ako habang pinag-aaral. Actually, napakaganda. Ang ganda ng storya. Love Okay, story. tuloy tayo. Si Salmon po, yung father ni Boaz, no? Yung ibig sabihin, yung redemptive plan ng Panginoon mula dun sa Genesis, kay Abraham at sa lahat na, no? Bumaba hanggang kay Salmon, hanggang kay Boaz. Tapos si Boaz nagkaanak na si Obed. Sino ba si Obed? Ang tatay ni? Jesse. Sino ba si tatay ni Jesse? Father ni David. Di ba? At si David ay ang pinanggalingan ni Jesus Christ. The Redeemer of the world. Ganito po tinahitahi ng Panginoon ang kanyang storya para lang umabot hanggang sa panahon natin. Amen. Napakaganda ng storya nito. Okay? So tandaan po natin, even we are foreign, no? Hindi tayo dating mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Tayo merong ibang mga relihiyon. Okay? Tayo po ay, bagamat ikaw ay, let's say siguro, masabi nating yung mga relihiyon ng mga nandito, hindi po namimili ang Panginoon. Bagamat sila'y foreign, sila'y merong mga ibang mga Diyos na sinasamba, hindi po namimili ang Diyos. At syempre, a barren widow, a forgotten family, if you are this person, a foreign woman, a barren widow, a forgotten family, parang pinalimutan na ako ng Lord, yung panalangin ko ang tagal na hindi pa nasasagot. Kung ikaw yan, kapatid, remember mo, lahat ng yan ay pinagninagni ng Panginoon para abutin ka. Amen. All woven into lineage of Christ because grace is stronger than your background, shame, or your past. Ano man ang background mo, mas malakas, mas mabigat yung grasya ng Panginoon. Amen. Gaano man kabigat ang problema na pinagdadaanan natin sa panahon ngayon, mas mabigat at mas malakas ang grasya ng Panginoon. Amen? Amen. Yeah? Okay. So, yung story po ni Naomi, ni Ruth, ni Boaz, ay nagpo-point pa rin sa ating Bethlehem at sa cross where everything is redeemed and restored. Di ba, lahat ng nawala kay Naomi, kayamanan at pangalan, kasi hindi na siya kinikilala, bumalik po lahat yun. Yung lahat ng klase ng pagpapala ay na-restore. So kung sabihin natin may nawala sa iyo, nadaya ka minsan sa pagkakataon sa buhay mo, yan po ay mare-restore pag tinanggap natin ang ating Panginoon. Amen? So the story of Ruth, Naomi, and Boaz reminds us that Christmas is where grace finds the empty. Okay. Nakita ka ba ng Panginoon ngayon? Are you empty today? Yes.
nakikita ka ng Panginoon. Every day. Okay? Welcome. Wini-welcome ka. Kung hindi ka pa mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, you are welcome. Everyone is welcome. At i-restore niya yung mga undeserving and remembers the forgotten. Napakaganda. Hallelujah. Yan. Ay, nako. Kaya nga po dito, sabi niya, di ba? May kanta tayo. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. So dapat, yung ating dinideclare, positive. Ay, napakahirap. Ay, wala akong pera. Ay, grabe. Ang sakit-sakit ng ulo ko. Ang sakit ng tiyan ko. Ang sakit ng balakang ko. Ay, consumption talaga tong batang to. Di ba? Puro na lang negative. Pero yung kanta, ang katotohanan, mahirap siya. Pero ang sabi niya, sasabihin niya, mayaman siya. Ang sinasabi niya, siya'y mahina, pero ang sisigaw niya, malakas siya. Kasi ganun po ang Panginoon, no? Bakit? Kasi sa 2 Corinthians 8:9, though He was rich, naging mayaman ang Panginoon, yet for your sake, He became poor, so that through His poverty might become rich. Napakaganda. Siya po talaga ay napakayaman, may-ari ng lahat. Wala na, exempted, pati si Satanas sa kanya. Kanya yan. Amen? Under control. Under lahat sa kanya. Siya lahat ang naglikha eh. Amen? Kaso rebellion. Okay. So ngayon, ang sabi niya, siya po'y naging mahirap para sa atin, para tayo ay yumaman. Kaya patuloy natin i-declare, ako po, madalas talaga, mayaman ako, pinagpala ako, mahal ako ng Diyos. Amen? Magaling ako. Naalala niyo po yung testimony ko patungkol sa aking braso? Amen? Ang sabi, 2 to 3 years bago mawala ang aking frozen shoulder. Aba, isang prayer away. Talagang iyak ako ng iyak, mag-isa dun sa opisina namin. Lord, Amen! I am healed. Mamaya mo, healed talaga. Pero duda pa ako eh. Sabi ko, sinipasit pa akong ganyan. Sinuntok-suntok kong ganyan. I am healed talaga. Praise the Lord. Amen. So, grace come to meet our emptiness. Okay? Huwag po kayong mag-alala. Kung wala kayo ngayon, the Lord meets your emptiness. All you have to do is come to the cross, receive Jesus Christ, and you will be filled. Okay? You will be provided. Kasi sabi niya, God will provide all your needs according to His richness in Christ's glory. Okay? Pwede ba yun? Hindi itataya ng Panginoon ang pangalan niya na siya ay provider tapos ikaw ay hindi tumatanggap. Ang problema, hindi sa Diyos, ang problema, ikaw. Ayan, okay. Sige, pang-apat, ang last natin ay ang Christmas is a reminder that Jesus is the fulfillment of the promise of grace. Okay? Yung pinangako dun sa Oak of Mamre, Tree of Mamre, ay yung grace na binanggit doon ay si Jesus Christ. Siya yung fulfillment po ng promise ng Panginoon. Okay? The grace lineage continues. Mula kay Abraham, siya nga po ay old and waiting. Si Sarah, barren and hopeless. Rahab, sinner saved by scarlet cord. Ruth, outsider, boast-in, ibinalik. Tapos Boaz, redeemer. Jesse, root of David. David, king with a broken heart. Amen? At pagkatapos, hanggang sa ating Panginoon. And finally, Jesus born in Bethlehem, the city of David, as the fulfillment of grace. Mababasa po natin yung lineage or yung lahi ni Jesus sa Matthew chapter 1. Nakasulat po dyan kung sino mula ang mga lahi niya. At sinabi doon, Jesus, the son of David, the son of Abraham. Sinabi ko po last message ko, hindi natin sasabihin tayo anak ni Adan at ni Eva. Amen? Kasi ang atin ay covenant, tayo anak ni Abraham, kasi tayo ay mayroong pananampalatayang katulad ni Abraham. At lahat ng nakay Kristo ay tunay na lipi ni Abraham at tagapagmana ng pangako ng Panginoon. Palagi ko po yan kiniklaim. Galatians 3 verse 29. Okay, anong Christmas application? Ayan, di ba?
Yung Christmas tree at yung puno. Tinanggalan ko lang ng dahon yung tree at naging cross. Okay. Sabi po sa Acts 2:23, God's foreordained plan. Pinlano ng Panginoon lahat ng bagay para lang ikaw ay maligtas. Sa John 3:16, at ito yung ultimate plan niya, ibigay niya, God has given His one and only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. So lahat po ng tatanggap sa Panginoon ay hindi mamamatay kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang hindi tumanggap ay cursed. Sinumpa na po agad. Amen? Yun po ang katotohanan. Kaya dapat pag Pasko at sa araw-araw ng buhay natin, isi-share natin yung gospel. Kasi pag hindi nila tinanggap ang gospel, hindi nila tinanggap ang Panginoong Jesucristo, sila po ay cursed. Sila po ay sinumpa na mapupunta sa impyerno. At ang kanilang celebration, kahit napakalaki ng Christmas tree nila, sila po ay nagse-celebrate sa pagan god na si Saturnalia. Okay? O si Odin or si Dionysus. Okay, whatever. Magaling anak sa mga nurse. Okay. Sa 1 Peter 2:24, He Himself bore our sin in His body on a Amen. Namatay siya sa puno para yung lahat ng kasalanan natin ay angkinin niya. Sino ka ba? No? Kunwari, si Kuya Ramil, di ba Kuya Ramil, huwag ka na magpapakulong, ako na lang magpapakulong. Kaya mo yan? Di siguro. Swerte mo naman. Di ba? Pero ginawa po ng Panginoon yun para sa atin. Ganun niya tayo kamahal. Sobrang pamamahal ng Panginoon. At sabi sa Acts 5:30, Jesus whom you killed by hanging Him on a tree. So it's another proof na yung tree na pinag-uusapan natin is Jesus Christ. Okay? Colossians 2:14, nailed to the cross. Hinako sa cross ang ating Panginoong Jesucristo. And then, ano yung Christmas message for all? From Mamre to Oak to Calvary tree. Si Abraham, si Rahab, si Boaz, yung Bethlehem manger, Calvary cross, all were leading to moment when God would say, eto yung pinaka-final say ng Panginoon. Here is my son, here is my grace, here is your Redeemer. If you received Him, you are redeemed, you are restored. Everything that I have promised is for you to receive. Ito po yung sinasabi ng Panginoon. And our conclusion, when you feel forgotten like Abraham, or stained like Rahab, or empty like Naomi, or foreign and undeserving like Ruth, if you feel that, Christmas declares that God's grace still chooses you. Amen. Regardless kung sino ka kapatid. Regardless kung ano yung past mo, regardless, hindi namimili ang Panginoon. Pinipili ka pa rin niya. Yun lang ang problema. Madalas nire-reject natin siya. Pero siya, kahit na ilang beses natin siyang i-reject, pipiliin at pipiliin ka pa rin ng Panginoon. But God is so just din. No? Hanggat may buhay ka, pipiliin at pipiliin ka ng Panginoon. But when you die, at hindi mo pinili, walang choice ang Lord. Kasi bounded siya sa salita niya na ang kasalanan ay may kaparusahan. So today, if God is calling you, God is choosing you today, God is reiterating, reminding you, paulit-ulit na sinasabi, God chooses you. God chooses you. Jesus, the son of David, the Redeemer like Boaz, the promise fulfilled from Abraham, the scarlet Savior hinted in Rahab's ribbon has come. So lahat ng mga foreshadow na yun ay nangyari dun sa panahon ni Jesus Christ. Amen? Grace has a name, grace has a face, grace was born in Bethlehem. Amen. Receive grace under the tree. Receive Jesus. Because Jesus is the tree of life na nireject dun sa
Eden. Nireject siya sa Eden, pinili ni Adan at ni Eva yung tree of knowledge of good and evil. But same tree, no? Dumating po under ng Mamre, ng Oak of Mamre, ibinigay yung promise of grace. And nung panahon ng Pasko, hindi man natin alam ang tunay na date ng Pasko, pero yung pagkasilang ng Panginoon, ang katunayan na yung grace na ipinangako ay dumating. Jesus is the tree of life. Kung tatanggapin mo siya sa buhay mo, you will have a life everlasting. Amen. He is the true vine. Ang sabi niya, I am the true vine. Apart from me, you are nothing. Totoo po yun. Kung wala tayo sa Panginoon, wala talaga. Ang sabi, yung mga vine daw po, yung mga branches tinatapyas. At saan tinatapon? Sinusunog sa apoy ng impyerno. Yun po yung mangyayari sa atin if we do not accept the Lord Jesus Christ in our life. Amen. So good. So good. God is really good. Kaya sabi ko, nung nakita ko yung mga kanta, pwede pa yung yung natagpuan. Kasi hindi lang basta tayo natagpuan ng Diyos dun sa Cross of Calvary. Actually, tayo ang makakatagpo ng salvation dun sa puno na yun, dun sa cross na yun, dun sa tree na yun. Kaya every Christmas, pag may nakita kayo ng Christmas tree, it is a reminder that God so loved you. He is not giving up. He will never forget you. Kung iniisip mong nakalimutan ka, He will never forget you. Until to the last breath, God will not reject you. Kaya po sinabi niya, lahat daw po ng lumalapit sa Panginoon ay hindi niya tinataboy. Bagkus tinatanggap niya ang lahat ng lumalapit sa Kanya. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. No? Habang ginagawa ko to, Lord, sabi ko, paano ko to i-deliver? Ako, intinding-intindi ko siya sa puso ko. But then sabi ko, Lord, how can I deliver it? Gusto ko, Lord, kung paano ko siyang naiintindihan, ganun din maintindihan ng mga kapatiran. Kasi the moment you understand it, hindi mo babaliwalain ang araw ng pagsamba. Hindi mo babaliwalain ang araw ng Pasko. Hindi mo babaliwalain yung cross na nakikita natin, yung paghihirap ng Panginoon, yung pagmamahal ng Panginoon, yung biyaya ng Panginoon, yung grasya niya sa atin, hindi natin babaliwalain. Hindi natin pipiliin na sa araw ng Friday ay wala tayo dito. Why? Because God so loved you. And God wanted to meet all your needs. Lahat ng ating pangangailangan ay gusto niyang ipagkaloob yan sa atin. Pero bakit hindi natin tinatanggap? Ang pangako niya dyan, 10:10, lagi po natin naririnig, ang magnanakaw daw ay dumadating upang magnakaw, pumatay at manira. Pero ang Panginoon ay dumating upang bigyan ka ng buhay. At buhay na Walang hanggan. buhay na masagana at kaaya-aya. Kasi yung buhay na walang hanggan pag namatay ka na. Pero ang pangako ng Diyos, habang andito ka pa sa lupa, meron ka ng buhay na masagana. Amen. At kaaya-aya. Dapat ganun tayo. So, every day, yung kanta, no? Ako, sabi niya, let the poor say, I am rich. Every day, paggising natin, I am rich. Amen? I am strong. I am chosen. I am the beloved. I am highly favored. Yan, I am the new creation of God. Amen. Hallelujah. Yan po dapat ang ating sasabihin sa bawat araw. God loves you at kantahin natin ulit yung natagpuan. Hallelujah.